Amen. So, God has placed us in a covenant journey. Naniniwala ba kayo doon? Amen. So, let us confess our faith. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Amen. So, kagaya ng sinabi ko kanina, tayo ay inilagay ng Diyos sa isang covenant journey. So, pag sinabing covenant journey, hindi lang ito basta-basta paglalakbay. Ibig sabihin, kasama nito yung pangako ng Diyos. Kaya yun yung tinatawag natin na covenant. So, sa ating journey, ano yung dapat nating ma-enjoy? Yan. So, God has placed us in a covenant journey. So, si Pablo, siya ay inilagay ng Diyos sa isang covenant journey. O naglagay ng Diyos, naglagay ang Diyos kay Pablo ng isang desire. Di ba? So, basahin natin dito sa Acts 19:21. Sabi niya, after all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. After I have been there, he said, I must visit Rome also. So ito yung panahon kung saan ay, tawag dito, yung gospel ay lumalaganap. Kung kahit saan pumunta si Pablo, naipapahayag ang gospel at maraming tao ang tumatanggap sa gospel. At sila ay sobrang masaya at nagkaroon ng revival ang church. So pagkatapos ng mga bagay nito, si Pablo nagkaroon siya ng heart na gusto niya rin na pumunta doon sa Rome. Ayan. So, I must visit Rome also. Pagkatapos ng mga bagay na yon na nakita niya, natunghayan niya, na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang ministry. So, dapat nating matandaan sa ating covenant journey, merong binigay sa atin ng Diyos na salita, word. So, ito yung bagay na pinanghahawakan natin at habang tayo ay lumalakad doon sa ating covenant journey. So titignan natin lahat ng mga remnant sa Bible o yung mga karakter sa Biblia, meron silang word na pinanghahawakan nila. Di ba? Kaya ano man yung pinagdaanan nila, ano man yung sitwasyon na meron sila, ito ay na-overcome nila. Bakit? Kasi meron silang word na pinanghahawakan. So, si Pablo, nung time na siya ay isang persecutor ng mga Christian at nung time na na-meet niya si Jesus, naunawaan niya yung world evangelization. So yung world evangelization, ito yung naging mission niya. Di ba? At naunawaan niya na ang gospel ay hindi lang para sa mga Hudyo, kung hindi para din sa mga Hintil. Dahil yung mga disciple ni Jesus nung panahon na yon ay nakafocus sila doon sa mga Jews, sa Jerusalem, di ba? Pero si Pablo, naunawaan niya na, ang gospel na ito, yung magandang balita na ito ay hindi lang to para sa amin, kung hindi para din sa mga Hintil. At dito nagsimula si Pablo na gawin yung kanyang ministry na mag-share ng gospel. So kagaya nga ng sabi kanina, naging maganda naman yung kanyang, yung naging resulta nito hanggang sa nakita niya yung Rome. Nagkaroon siya ng desire na pumunta sa Rome. Bakit? Kasi nakita niya yung Roma bilang end of the world. Diba sabi ni Jesus, go therefore and make disciples of all nations. Diba? So, preach the gospel to the ends of the earth. So, nakita niya yung Roma bilang katuparan nito. Diba? So, kaya yung word na ito ay pinanghawakan niya, inilagay niya sa kanyang puso. At dahil dito, ito yung naging content ng kanyang prayer, panalangin. So, every Sunday, nakaka-receive tayo ng message. At kapag pinanghawakan natin to as a covenant, dapat ito yung kontento ng ating prayer. So ano yung message natin nung Sunday? Tandaan niyo ba mga bata? Ano yung message natin nung Sunday? Covenant journey of an evangelist. So sino yung evangelist? Me. At ano yung meron tayo? Covenant journey. Kaya nga yung nilagay ko doon sa title ay My Covenant Journey. Ibig sabihin, tinatanggap ko na ako yung evangelist na nandoon sa Covenant Journey. At kailangan ma-enjoy ko yung word na ibinigay sa akin ng Diyos. At dahil naniniwala ako, natutuparin ng Diyos yung word na ito, kaya ako nanalangin. At ang evangelism ay magte-take place. Ito ay mangyayari. Di ba? Mangyayari ang evangelism. So makikita natin paano sa sitwasyon ni Pablo naganap yung evangelism. So next. Ayan.
So, understanding our covenant journey. So, kailangan maunawaan muna natin ano ba yung covenant journey or ano ba yung mararanasan natin doon sa covenant journey. Nung si Pablo, sabi ko kanina, na, tawag dito, na-meet niya si Jesus, di ba, nabulag siya. So, tinawag ng Diyos si Ananias para ipagpanalangin siya, para siya ay gumaling, at para sabihin sa kanya yung kanyang mission. Di ba? At sabi ni Ananias kay Pablo, ikaw ay gagamitin ko para magpahayag ng gospel at maraming tao ang maliligtas sa pamamagitan mo at ikaw ay magiging dakilang tao at titingalain ka ng buong mundo at yung kalahati ng New Testament, ikaw ang susulat noon. Yun ba yung sabi ni Ananias kay Pablo? Hindi. Sabi sa Bible, at sabihin mo sa kanya kung ano yung hirap na dadaanan niya dahil sa aking pangalan. Wow. Sarap, di ba? Pag ikaw kaya sinabihan ng ganon, ikaw, Tito, mag-share ka ng gospel doon at ito yung mararanasan mo. Di ba? So, ay pinakita sa kanya ano yung kanyang pagdadaanan at ito ay hindi kagaya nung iba na narinig natin na mag-serve ka sa Diyos, yayaman ka. Mag-serve ka sa Diyos, ay ganito yung mangyari sa buhay mo. Hindi ganon. Pero, ipinakita ka agad sa kanya kung ano yung hirap na kanyang pagdadaanan. Ibig sabihin, dadaan siya sa kanyang covenant journey, dadaan siya sa problems. Sino sa inyo nasa problema? May nararanasan kayong problema. Taas ang kamay. So, wala kayong pera, di ba? Wala kayong bahay, wala kayong pagkain, walang girlfriend. Diba, yung mga remnant, nakikita ko sa Facebook, yung mga shared posts nila. Sobrang lulungkot. Sobrang lulungkot. Grabe, kawawa naman. Di ba? Grabe. Hirap talaga maglingkod sa Diyos, no? Daming problema. So, yun. Dumadaan sa problems. So, kung nandoon tayo sa problema natin ngayon, habang tayo naglilingkod kay Kristo. Di ba? So, maaaring nasa tamang lugar ka. Di ba? So, ano pa? Siya ay dumaan sa mga conflicts. Di ba? Sa pagbabahagi niya ng gospel, maraming tao, inakusahan siya. Lalo na yung mga Hudyo. Binabago mo yung aming tradisyon. Di ba? Sinasabi mo na okay lang kahit hindi tuli. Di ba? Samantalang yun yung ano ng covenant, yun yung ang tawag dito, yung parang ebidensya ng covenant, pruweba. Ibinigay kay Abraham. So sabi niya, okay lang kahit hindi tuli. Binabago mo yung aming tradisyon. Kaya maraming galit sa kanya. At sa pagbabahagi niya ng gospel, sinasabi niya na walang ibang Diyos kung hindi yung Diyos ng Israel. Kaya yung mga pagan, yung mga pagano na meron silang Diyos nila, na tinuturing nilang Diyos o Diyos-Diyosan, galit sila kay Pablo. Ibig sabihin, yung sinasamba naming Diyos na ito, hindi ito yung Diyos, totoong Diyos. Paano yung aming mga magulang? Paano yung aming mga ninuno? Namatay na lang sila na ito yung sinasamba. Ibig sabihin, sila pupunta sa impyerno? Oo. Oo. Kaya nga sinasabi ko to sa'yo para ikaw maligtas at yung mga anak mo at yung mga susunod na henerasyon mo. Diba? Para hindi sila matulad sa kanila. Di ba? At dahil doon, maraming galit sa kanya. Siya ay humarap sa maraming conflict. At siya rin ay humarap sa danger. Hanggang sa bingit ng kamatayan. Ilang beses siyang nahimatay dahil siya ay pinagbabato. Tapos pagbangon niya, balik siya ulit doon at nag-share ng gospel. Di ba? Samantalang tayo, sinabihan lang ng masakit na salita. Ayoko sa simbahan na yan. Masama ugali ng mga tao. Pag-gospel pa. Di ba? So si Pablo, pinagbabato siya. 2 beses siyang nahimatay. Kala ng mga tao, patay na siya, kaya iniwanan na siya. Pero pagkagising niya, umaga pa siguro yung mata niya, tapos puro sugat pa, pumasok siya ulit doon sa lugar na yun kung saan siya pinagbabato at nag-share ng gospel. Imagine? Di ba? Pero, alam na yun ni Pablo kasi sinabi na yun sa kanya, di ba? Bago pa siya nag-start sa kanyang ministry. So, pero tayo, bakit tayo? Pag tayo naglingkod sa Diyos, ang iniisip natin, puro magagandang bagay. So,
Yan. So, pangalawa, ang ating covenant journey o yung my covenant journey, so lagi nating dapat tandaan na ito ay a platform for world evangelization. Si Pablo, although nilagay sa kanyang puso yung desire for world evangelization at pumunta sa Roma, pero hindi naman naganap yung Roman evangelization nung panahon niya. Di ba? Pero sa pamamagitan ng buhay ni Pablo, ito yung naging platform para sa Roman and world evangelization. So, wag tayong mag-alala kung parang yung buhay natin o yung nakikita natin sa paligid natin ay parang malayo doon sa nakita natin na plano ng Diyos. Si Joseph nga, nakita niya yung buwan at bituin luluhod sa kanya. Yung mga trigo luluhod sa kanya. Pero anong naranasan niya? Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, gusto siyang patayin, nakulong siya, di ba? At ano pa, naranasan niya? Inakusahan siya na rapist. Di ba? Pero, ang sabi ng Diyos, God is with Joseph. So, yun yung lagi nating tatandaan. So, sabi niya dito sa verse 30, sabi niya, For the 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. So, ito yung panahon kung saan nakarating na si Pablo doon sa Roma. At pagdating sa Roma, pinayagan siya magrenta ng bahay. So parang naka-house arrest siya, pero yung bahay na yun, siya yung nagbabayad. Hindi siya pwedeng lumabas, pero pwedeng may mga tao na pwedeng bumisita sa kanya. So, oops, wala. Ano daw? Pinindot yata ni Samit. Yan. So malapit na, konti na lang sa amin. Pwede ka na dyan. Ngayon, wag muna. Yan. So it's a platform for world evangelization. So through our covenant journey, ayun, lumabas na pala agad. So ang Diyos magpapakita ng ebidensya. So, nung panahon na ito, nung si Pablo papunta siya doon sa Roma. So marami siyang pinagdaanan, di ba? So sabi ko nga kanina, so siya ay napunta sa ano ba yun? What's happening? Ayan, siya ay napunta sa danger, di ba? At halos mamatay siya dahil yung barko na sinasakyan nila lumubog. Pero sabi ng Diyos sa kanya, kinonfirm ng Diyos sa kanya yung word na ibinigay sa kanya. Yung word, yung desire niya na I must see Rome. Kailangan ko pumunta sa Rome. Kung yung trabaho ng Diyos ay nangyayari sa mga lugar na ito, dapat ito ay mangyari dun sa Roma. So yun yung kanyang desire. Pero nung time na nandun na siya sa barko, kinumpirma ng Diyos yung desire niya na ito. At sabi sa kanya, hindi kayo mamamatay. Di ba? Kasi kailangan mong humarap kay Caesar. So yung word na yung desire na nandun sa heart niya pumunta sa Roma, ito ay kinumpirma ng Diyos. So alam niya na siya ay nandun sa tamang daan, sa tamang journey. So nagpakita ang Diyos ng evidence sa buhay niya. So nung nandun sila sa ship, walang namatay kahit isa sa kanyang mga kasama. So nung siya ay kinagat nung ahas, sabi sa yung mga tao na nakita, ay, sobrang makasalanan tong tao na to. Ano kayang kasalanan yung ginawa niya? Malamang mamatay na siya. So hinihintay nila na mahimatay si Pablo, pero walang nangyari. So parang pinagpag niya lang yung ahas at itinapon doon sa may apoy. So, sa pamamagitan niya, yung mga tao, habang papunta sila doon sa Roma, yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, sila ay nakatanggap ng kaligtasan at sila ay nakatanggap ng kagalingan. So pangalawa, paggabay, siya ay ginabayan ng Diyos sa kanyang mga lakbayin. So kung saan siya dapat naroroon, ay nandoon siya. Yan, guidance. So kung saan siya dapat naroroon, nandoon siya. Nung dapat siya nandoon sa may barko, nandoon siya. Yung time na dapat nandoon siya sa Roma, nandoon siya. So ibig sabihin, ito ay nangyari ayon sa paggabay ng Diyos. So, minsan, kahit na nandoon tayo sa gitna ng storm, o nandoon tayo sa gitna ng persecution, o nandoon tayo sa gitna ng kulungan, di ba? So, lagi nating tandaan na ang lahat ng bagay na ito ay
Kapag naunawaan natin na ito ay part ng ating covenant journey, di ba? So alam natin na nandoon tayo sa tamang lugar. Yan. So, ang tamang lugar ay kung saan ka naroroon. Yan. Pag naunawaan mo yung covenant. Pero kapag hindi mo naunawaan kung saan ka naroroon, walang choice kung hindi puro disaster. So, pangatlo, witness. So, hinayaan ng Diyos na si Pablo maging saksi ng trabaho ng Diyos sa mga bagay na ito, sa kanyang covenant journey, di ba? So habang nangyari yung mga bagay na yon, yung gospel ay nagpapahayag, yung mga tao nakakarinig ng gospel, yung mga disciples nag-a-arise, at yung mga simbahan ay naitatag. Yan, siya ay naging isang tunay na saksi. At yung mga bagay na yon ay naganap dahil bilang platform para sa world evangelization. Pangatlo, malapit na tayo. So sabi niya, pangatlo, partisan of mission and evangelization. Sabi niya sa verse 31, he proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrances. So si Pablo, pagdating niya doon sa Roma, so dahil alam niya yung kanyang mission, so kahit nandoon siya sa house arrest, so naganap pa rin yung evangelization. So yung bahay kung saan naroon siya, ito ay naging isang partisan na kahit sino na pumapasok doon, nakakarinig ng gospel at nakakatanggap ng healing at nakakaroon ng kaligtasan. So gusto nyo rin bang makaranas ng ganun? Amen, di ba? So kung saan tayo naroon, nandoon, nagkakaroon ng healing. Di ba? So, at yung gospel ay naipapahayag. So, pang-una, so sabi dito, si Pablo, habang nandoon siya, itinuro niya ang Kristo. Tinuro niya, bakit nga ba si Jesus ang Kristo? So, si Pablo, tuwing siya ay nangangaral, kung babasahin natin yung Book of Acts, o yung Biblia, nakasulat doon, tuwing siya ay nangangaral, lagi niyang ipinapaliwanag why Jesus is the Christ. So, mula sa mga propeta hanggang sa mga batas at hanggang sa New Testament, dapat wala tayong ibang konklusyon kung hindi Jesus is the Christ. So, kung hindi yun yung konklusyon natin, pag binasa natin yung Bible, ibig sabihin, mali yung pagbasa natin sa Biblia. Baka nakabaliktad. So, baliktarin natin. O baka binasa lang natin yung cover to cover na literal. Diba? Pero sabi doon, lahat ng ito ay nakasulat at ito ay nagtutukoy sa akin, sabi ni Jesus. Inaaral ninyo yung mga kasulatan, pero yung natututunan nyo lang ay puro paggawa ng mabuti, kung ano yung bawal at hindi bawal. Di ba? Pero hindi nyo nakikita na lahat ng ito ay tumutukoy sa akin, sabi ni Jesus. Kaya si Pablo, dahil naunawaan niya yung mga bagay na ito, lahat ng mga tao pupunta sa bahay niya. Wala siyang ibang itinuturo kung hindi why Jesus is the Christ. So, naniniwala ba kayo? Jesus is the Christ? Amen. Ayan. Jesus is the Christ. Pangalawa, kingdom of God. Sabi niya dito, he proclaimed the kingdom of God. Yan. So, ipinahayag niya yung kaharian ng Diyos. Sabi ko nga kanina, kung saan naroon yung kaharian ng Diyos, nandoon yung healing. Diba? So, ibig sabihin, kapag ang kaharian ng Diyos dumating, maunawaan natin yung ating identity. Yung mga disciple ni Jesus, nung namatay si Jesus at inilibing, kahit nung muli na siyang nabuhay, silang lahat ay takot. Nagtatago sila. Diba? Pero nung time na itinuro ni Jesus ang kaharian ng Diyos, patungkol sa kaharian ng Diyos, sa loob ng 40 days, sila ay nagkaroon ng kakaibang tapang. At hindi na sila takot mamatay. Di ba? Kasi bakit? Naunawaan nila yung kanilang identity. Na, ako pala ay anak ng Diyos. Kahit ako ay mamatay ngayon, pupunta ako sa langit. So bakit ako matatakot doon sa mga tao na gustong pumatay sa akin? Di ba? So naunawaan nila na yung kanilang identity. So sino nga ba tayo? We are the remnant. At ginagamit ng Diyos yung mga remnant nung unang panahon at hanggang ngayon, kapag
yung gospel ay nawawala na, nakakalimutan na ng mga tao, nagtatayo ang Diyos ng remnant para i-restore o ipanumbalik yung covenant. Di ba? So, isang remnant, bawat henerasyon, nakakaya nilang i-restore yung gospel. Pero ilan tayo ngayon? Bilangin mo kung ilan tayo ngayon. Oh, marami tayo. Di ba? So, God will restore His covenant sa pamamagitan ng ating mga buhay because we are the remnant. At tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay nakatanggap ng kagalingan at true happiness sa pamamagitan ng gospel. Masaya ba kayo? Yes. Bakit? Oh, dahil sa gospel, di ba? Amen. Hallelujah. Di ba? So, we are the evangelist who will save this age and the next generation. And we are the evangelist who is in a covenant journey. At pangatlo, sabi niya dito, with all boldness and without hindrances. So pangatlo. So with all boldness and without hindrances. So bakit ito nangyari? Bakit? Kasi Paul received the filling of the Holy Spirit. Tanggap niya yung pagpuspos ng banal na Espiritu. Kaya, ng buong tapang at walang nakakapigil sa kanya, ipinahayag niya yung gospel at itinuro niya yung kaharian ng Diyos. Ay, baliktad. Ipinahayag niya yung kaharian ng Diyos at itinuro niya yung gospel. Yan. Kasi sabi niya, proclaim the kingdom of God and taught about Lord Jesus Christ. Yan. So, sabi niya dito sa ating conclusion, I must see Rome also. So, hindi na to si Pablo nagsasalita. Tayo na yan. So, basahin natin sabay-sabay. I must see Rome also. Kailangan nating makita yung Rome natin. Hindi si Romeo sa mga babae. Ay! Di ba? Hindi si Romeo kung hindi yung Rome. Ano yung Rome na ipinakita sa'yo ng Diyos? Di ba? Si Pablo, pinakita sa kanya yung Roma, kung saan tutuparin ng Diyos yung world evangelization. Kay Joseph, ipinakita sa kanya yung Egypt. Kay Moses, ipinakita sa kanya yung Canaan. Di ba? Kay Daniel, yung Babylon. Sa atin kaya, ano yung Rome na ipinakita sa atin ng Diyos? So we must see the plan God has prepared for us. We must experience God's guidance towards His plan, and we must witness God's fulfillment of His plan in our lives. Amen? Amen. So let us pray. Father in heaven, we thank you so much, God, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito. We believe, Father, that we are the evangelist whom you have put in a covenant journey, Father. At ang covenant journey na ito ay ikaw ang tutupad nito, Father. Allow us to enjoy everything that you have prepared for us in our journey, Father. And allow us to experience and witness the fulfillment of your word taking place in our life. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.